Magkano nga ba inaabot pag tayo ay nagpapa-engine refresh? Para sa akin, walang specific or fixed price ang engine refresh. Bakit? Gaya na lang ng dalawang pasyente natin tong Honda Click version 2. So hindi lang basta palit ng block, hindi lang basta palit ng piston, engine refresh na ang tawag doon. Marami tayong dapat i-consider at dapat i-check. Tulad na lang ng valve guide ng Click na to. So kung mapapansin niyo, malakas na ang alog. Isa to sa dahilan kung bakit nagbabawas ng langis ang ating motor kapag malaki na ang clearance ng valvula sa ating valve guide. Kaya naman dito, pag kayo ay nagpag-engine refresh, lagi po tayo may estimated price ng sobra. Bakit natin kailangan sobrahan ng budget? Dahil ang tunay na mekaniko, hanggat hindi nakikita ang mismong unit or hindi nabubuksan ng makina, ay walang specific or fixed na presyo. Kailangan muna natin makita kung ano kondisyon ng makina. The word itself, refresh, fresh. So ibabalik natin sa pagka-fresh yung makina. Tulad nitong isa ay same issue sila na may alog ang valvula. Bukod doon ay sa long interval ng inyong langis o yung mga ginagamit ninyong langis, kaya mas mabilis nagkaka-worn out ang ating mga pyesa. Same scenario silang dalawa, pareho silang may alog sa kanilang valve guide. So lagi nating i-check ang intake at exhaust valve kapag tayo ay nag-engine refresh, mapa Honda man yan o mapa Yamaha. Doc, ano naman ang dapat gawin kapag may alog ang mga valvula? Meron tayong dalawang option na pwedeng i-offer sa customer. Una, yung pagpapapalit ng valve guide sa machine shop. Pangalawa ay magpalit ng buong cylinder head. Doc, ano naman suggested mo dun sa dalawa? Kung ako tatanungin, ay much better na magpalit na lang kayo ng buong cylinder head. Konting-konti na lang ang diferensya kaysa magpapalit kayo ng valve guide. Base sa aming experience, ang pagpapalit ng valve guide ay medyo hindi siya for long term or hindi tumatagal. Unlike sa buong cylinder head, makakasigurado kang bago. Bago yung head mo, bago yung valve guide mo, as in bago. So, mas tatagal ang pyesa at hindi ka mapapakamot sa ulo. Kesa naman, nagpapalit ka ng valve guide, sooner or later, 1 month lang, 2 months lang, umusok na naman. Lumabas na naman nilang sa tambucho ang sisi sa mekaniko. Kahit hindi mekaniko ang gumawa ng valve guide. Kaya much better talaga magpalit tayo ng cylinder head. Kaya lagi kong sinasabi, kapag kayo ay nagpi-PM dito sa akin, kung magkano engine refresh, ay lagi po natin sinosobrahan. Nang sa ganon, ay hindi tayo kapos pag tayo ay sumasabak sa mga ganitong klase ng gera. Doc, tuwing kailan naman dapat magpa-engine refresh? Kung ako ang tatanungin at kung ako ang masusunod, every 60 to 70,000 ay dapat nagpapa-engine refresh na tayo or yung ating mga motor. Nang sa ganon ay mas mabawasan ang mas malalang sira.